Hinamo ni House Committee on Human Rights Manila 6th District Representative Benny Abante si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ay matapos na tawaging oportunista ng senador ang ilang kongresista na dating pinupuri ang anti-drug war ng Duterte administration. Subalit ngayon, anya'y iniimbestigahan at tinutuligsa na ito. Kung meron siyang sabihin, huwag niya lang sabihin sa media, sabihin niya sa Quadcom. Para talagang maging malinaw yung mga sagot niya. We are giving him the opportunity, due process to, for him to air his side and for us to be able to know his feelings about this. Nananatili pa rin ang imbitasyon sa senador na dumalo ng pagdinig ng House Quad Committee at tiniyak ang pagpapairal sa interparliamentary courtesy. Samantala, trabaho lang, walang personalan. Ito ang binigyang diin ni Manila 6th District Representative Abante, chairperson ng House Committee on Human Rights, isa sa 4 na panels na bumubuo sa House Quadruple Committee o Quadcom. Kasunod ito ng pahayag ni Vice President Sara Duterte na political attacks at harassment ang nangyaring pagkadawit ng kanyang kapatid na si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte at asawang si Attorney Manasseh Carpio sa umano'y bilyong pisong halaga ng illegal drug shipment sa pamamagitan ng magnetic lifters noong 2018. Sa akin, walang political harassment dyan, walang political attack dyan. Siya ang Vice President, ako congressman lang ako. Bakit ko siya atakihin? What we are trying to do here is to find out ano ba talagang katotohanan. Muling lumutang ang issue ng tumestigo si dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban sa kauna-unahang pagdinig ng House Quadcom tungkol sa posibleng ugnayan ng illegal Philippine offshore gaming operations o POGOs, illegal drug trade at extrajudicial killings sa kasagsagan ng drug war ng Duterte administration. Ako rin nagulat ako nung binanggit ni Jimmy Guban na kasama yung asawa niya. Sa totoo lang hindi ko alam Nagulat ako. Pinakita ko yan. Nung sinabi ko sa kanya, I'm surprised na ang kanyang pangalan na natawid. So, he has a lot to explain. Siguro ang ating Vice President has nothing to explain at all, Pero kinakailangan yung asawa niya has a lot to explain. The fact na dinawit ang pangalan niya. Giit naman ni Abang Lingkod Party List Representative Caraps Paduano, chairperson ng House Committee on Public Accounts. Dapat sagutin na lamang direkta ang mga paratang sa halip na gumamit ng taktika para makaiwas sa issue. Dagdag pa ng kongresista, kung walang itinatago ang mga Duterte, walang dapat ikatakot sa ginagawang investigasyon ng Kamara. Ayon naman kay Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, katotohanan ng habol nila at hindi politika upang isulong ang hustisya at pagpapanagot sa mga may kasalanan. Tiniyak naman ni Antipolo 2nd District Representative Romeo Aco, tuloy sila sa kanilang trabaho at hindi magpapadistract sa mga walang batayang paratang o political maneuvering. Itinanggi naman ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez, chairperson ng House Committee on Public Order and Safety, na may alingas-ngas ng impeachment case laban kay VP Duterte sa Kamara. Wala akong nadidinig na may nilulutong impeachment doon. Sa ngayon, wala akong nararamdaman. Pupunta ako doon, pumapasok ako lagi, pero wala akong nadidinig. Pinag-aaralan pa ng House Quadcom kung sino-sinong resource persons ang susunod nilang iimbitahan sa pangalawang pagdinig. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.